Hi guys, narito ang ika-119 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Si Gubei ay patuloy na nagpipigil sa kalaban. Ganoon din ang kanilang mga tauhan. Sigaw ng kalaban, magsikap muna kayo. Ipaalam kay Boss Gu Heng. Habang ang bida ay nakatuon. Sinimulan na ng bida ang paggawa ng mga pattern. Nagsimula ng mag-react ang tubig. Lumabas na rin ang banal na ugat ng lawa. Napansin na ito ng bida. Agad niya itong kinuha, at ipinasok sa painting. Tagumpay ang bida sa kanilang balak. Wika ni Gubei, paano ba ito, ni Li? Nahawakan na rin natin ang mga gwardya ng Heiyun Lake. Saad ng bida, tapos na rin ako rito. Safe ni Gubei, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ni Li sa mga deity roots. Alam ko lang na gumagawa tayo ng napakaraming spirit stones. Sabi niya, sige, pupunta tayo sa susunod. Sabay pagsang-ayon ng ating bida. Agad mang umalis ang grupo ng ating bida. Nanginginig na ang buong lawa. Pagkatapos ng kalahating oras, usok na lang ang natira sa lawa. Wika ng pangit, nawala na ba? Sigaw ng pangit, wala na rito. Ni Li, Gubei, tiyak na hindi ko kayo hahayaang makatakas. Guiheng, S left hand Higuei. Wika ni Higuei, boss. Sa tingin ko ay may kakaiba rito. Dahil sinira nila ang deity lake na ito. Maaaring sirain din nila ang iba, kailangan nating magmadali. Ang pinakamalapit na deity lake mula rito ay ang Guyo Deities Lake. Nakarating na siguro sila doon. Gotheng's right hand Chai Yue. Sa isip ng right hand, Higuei, ano ba itong kalokohan na ito? Lagi na akong nagdududa sa lalaking ito, maaaring siya talaga ang salarin sa lahat ng ito. Wika ng right hand, boss. Marahil ay gagawin nila ang kabaligtaran at pupunta sa Lightning Deities Lake. Kung magmadali tayo papunta sa Guyo Lake at hindi natin sila makita, mawawala ang Lightning Deities Lake. Natigilan ang pangit. Saad nito, tara na. Pupunta tayo sa Guyo Deities Lake. Wika ni Higuei, Humph, mas mabuti pang makasabay ka. Sa isip ng right hand, mukhang hindi na ako pinagkakatiwalaan ng boss. Before Guyu Deity Lake. Now nothing. Wika ni Higuei, wow. Tama ang hula ko. Sinabi ni Chaiyu ang kabaligtaran $%. Hashtag. Sigaw ng malakas ng pangit, Gubei. Saad ng pangit, ano ba ang ginagawa ninyo? Hindi dapat masyadong malayo ang narating nila, hanapin sila. At ang iba ay sumama sa akin papunta sa Lightning Deities Lake. Papatayin ko silang lahat. Wika ni Higuei, hanapin sila. Habang lumilipad ang grupo ng ating bita, may napansin si Xingyon. Sabi ni Xingyon, ang mga tauhan ni Gu Heng ay nakasunod na. Ano ang gagawin natin? Sa oras na makarating tayo sa Lightning Deities Lake at makuha natin ito, darating na si Gu Heng at ang kanyang mga tauhan. Wika ng bida, huwag kang mag-alala. Patuloy lang tayo papunta sa Lightning Deities Lake. Ito na ang huling isa ni Gu Heng. Ang pagkuha sa lahat ng deity lake ni Gu Heng ay itutulak sila sa kanilang mga limitasyon. Magkakahalaga ito, kahit na maubos tayong lahat. Saad ni Gubei, pagkatapos nating makuha ang huling deity lake ni Gu Heng. Wala na siyang pag-asa sa labas ng mundo. Dagdag pa ni Gubei, nilason niya ang kapatid ko. Dapat niyang asahan ang araw na ito. Lightning Deities Lake. Wika ni Xingyon, may mali, masyadong maraming tao ang nagbabantay sa lugar na ito. Saad ni Gubei, hindi ba tanga si Gu Heng? Mukhang nagpadala siya ng bahagi ng kanyang puwersa rito habang nagmamadali siya papunta sa Guyo Deity Lake. Sabi ng bida, hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang naroon, hindi natin kailangang makipaglaban sa kanila. Samahan niyo lang ako sa Deity Lake. Sigaw ni Xingyon, lahat mula sa Demon League, sundin ang utos ko. Protektahan si Boss ni Li habang papasok siya. Sigaw ni Gubei,
Lahat mula sa Heavenly Path League, makinig. Protektahan si Kuya Nieli habang papasok siya. Sabi ng right hand, narito na sila. Maghanda, tapusin silang lahat. Maririnig ang sigawan ng mga tao dahil sa nangyaring pagsabog. Ipinakita ang seryosong mukha ni Xiao Yu. Umatake siya ng mabilis at apat agad ang tinamaan. Nagpasalamat ang ating diba. Hindi siya pinansin ni Xiao Yu. Sa isip ng bida, ang batang ito. Sugaw ng kalaban, tapusin si Nieli. Napansin agad ito ng bida. Umatake siya gamit ang kanyang Thunder Meteorite Sword. Tumama sa tubig ang kidlat na pag-atake. Makikita ang mga pagsabog sa paligid. Huwag silang papasukin. Darating na si Boss Guheng. Sigaw na wika ni Xingyu, lahat ng Heavenly Access Realm experts, gawin niyo ang lahat para samahan siya papasok. Nag-transform na sa Demon Beast. Ang group ng bida, walang ganoon. Lahat sila ay may mga natatanging antas ng paglaki, Dragon Bloodline Demon Spirit. Ang mga Dragon Bloodline God-level Demon Spirits ay napakabihira. May iilan lang sa buong Divine Feather Sect. Pangalawa sa kanila ay ang mga Dragon Bloodline Extraordinary Level Demon Spirits. Gayunpaman, napakabihira rin nila. Marahil ay may ilang daan lang sa mga mas batang henerasyon ng Divine Feather Sect at iyon ay maituturing ng napakaganda. Bukod dito, ang mga nakakuha lamang ng ganitong mga Demon Spirits ay tiyak na ang mahahalagang miyembro ng iba't ibang pamilya. Manahimik ka, mahigit sa 20 sila. Saan nila nabili ang napakarami nito? Tinamaan ng pag-atake ang isang kalaban. Ferrana, tumakas. Maaaring mailigtas natin ang ating mga sarili kung tatakas tayo ngayon. Bakit tayo lalaban para lang sa ilang dosenang Spirit Stones? Ang kabayaran na matatanggap nila sa pagkamatay ay 5 hanggang 6 beses sa ating sweldo. Bukod dito, nakakakuha sila ng gantimpala sa pagpatay sa mga tao. Magmadali, nalalaglag ang bida pababa. Nakababa na siya sa tubig. Sabay paghahada ng kanyang pattern. Wika ni Gubei, nandoon siya. Harangan ang mga kaaway. Nieli, bilasan mo ang ginagawa mo. Reaksyon ng bida, ha? Nakafocus lang ang bida sa kanyang ginagawa. Habang patuloy ang pagsabog at labanan sa paligid. Wika ng pangit, narito na sila. Ang aking huling deity lake. Patayin sila. Patayin silang lahat. Dumating na ang suporta. Patayin sila. Patayin silang lahat. Saad ni Xingyu, narito na si Guheng. At bumili siya ng mahigit sa 10,000 tao. Gagawin natin ang lahat para hadlangan sila. Formation. Ha! Nagsimula ng sumugod ang mga kalaban. Nasira ang formation. Pumasok na sila sa Deity Lake. Protektahan si Nieli. Saad ni Gubei, hindi na natin sila mapipigilan. May mahigit sa 300 Heavenly Access experts sila. Masyadong maraming tao. May papalapit na pag-atake sa bida. Ngunit wala itong nagawa at baliwala lamang. Sabi ng baliw, hindi siya namatay. Damn, isa ba namang grade 6 treasure? Wika ni Gubei, Nieli. Pigilan mo sila. Patuloy ang labanan ng magkabilang grupo. May napansin ang bida. Lumabas na rin ito. Gumagana ito. Aabutin na ng bida. May papalapit na pag-atake. Nang bigla na lamang tumama ito sa bida. Nawala ang divine na ugat. Sa isip ng bida, nasira ang mga inscriptions. Damn, nawala na naman ang deity root na iyon. Ano ang nangyari? Kaya pala nabaril nila ang inscription nang hindi sinasadya. Kailangan kong muling isulat ang mga inscriptions. Wika ni Lupiao, hindi na tayo makakapag-hold. Nieli, tumawa ng pangit, tapos ka na. Tingnan mo ang kalokohan na ito. Hinarang ito ni Xingyu, habang seryoso ang mukha, isa pang grade 6 treasure. Sabay sipa ni Xingyun sa pangit. Pag-aalala sigaw ng mga tauhan ng pangit, boss. Boss. Saad ng pangit, damn, naiinis ako. Demon spirits at treasures. Patayin siya para sa akin. Sumugod ang tauhan ng pangit kay Xingyun. Protektahan si Boss Xingyun. Hahaha, lahat tayo ay Heavenly Access Realm experts.
Paano kayo makakalaban sa amin, mga bulok na isda at mabaho na hipon? Reaksyon ng isa rito, ha? Niyakap ng tauhan si Xingyon. Bilang may lumiwanag, gumawa ito ng malakas na pagsabog. Ano? Ano ang ginagawa nila? Sila ay, Terra, ito nga, talaga bang ginagawa nila ito? Oo, dahil ang kanilang Death Compensation Dagdag Kill Award ay sasaklo sa kanilang mga pagkalugi. Sabi ng isang tauhan ng pangit, ang mga miyembro ng Heavenly Path at Demon Leagues. Hindi natatakot sa kamatayan. Saad ng pangit, nalampasan na natin sila sa dami at paglilinang. Halos maubos na sila. Lahat sila ay may dragon bloodline demon spirits at magagandang treasures. Gaano karaming pera ang meron sila? Damn it, kung mayroon akong ganong karaming pera, makakagawa ako ng mas malalakas na puwersa. Kailangan niyong mamatay lahat ngayon. Hindi na natin kaya. Halos maubos na tayo. Magmadali, Niali. Sabi ng pangit, huwag mo ngang subukang tumakas. Sabay tawa. May napansin ang pangit. Nakita niya ang malaking grupo na papalapit. Boss Xingyun, narito kami para suportahan kayo. Boss, dumating na ang kanilang reinforcement. At hindi sila mahihina sa atin. Sa isip ng pangit, paano nagkaroon ng napakaraming tao ang Heavenly Path at Demon Leagues? Boss Gu Heng, ayon sa huling balita, mayroon silang halos 3,000 miyembro. Sabi ng pangit, huling beses. Mabilis silang lumalaki, kaya huwag mong seryosohin ang balita. Ngayon, ang kanilang puwersa ay maihahambing sa ating pinagsama-samang puwersa. Pero hindi magiging problema, maaaring mahina lang sila. Tumuon sa pagpatay kay Li Xingyon at Gu Bei muna. At pagkatapos ay suportahan ang ibang puwersa para hawakan ang reinforcement na iyon. Nag-focus ang mga kalaban kina Xingyu at Gu Bei. Sa isip ng pangit, kung alam ko lang ito noon. Paralisado ko sana si Gu Bei gamit ang kapatid niya. Ang mga magkakapatid na iyon ay walang silbi. Tumingin siya sa gilid. Habang patuloy ang labanan. Reaksyon ng pangit, ha? Sa isip niya, nakakakita ba ako ng mga bagay? Paano nagkaroon ng napakaraming tao? Sabi ng pangit, kahit ako ay nahihirapan sa pagtitipo ng mahigit sa 200 Heavenly Access Realm experts. Paano sila magkakaroon ng mas marami pa sa akin? Patuloy lang ang labanan. Wika ni Lu Piao, narito na ang ating suporta. Sa isip niya, ipinadala ni Long Yuyin ang kanyang mga miyembro mula sa Profound Note League. Lahat, gawin niyo ang lahat para hadlangan ang mga tao ni Gu Heng. Tapusin sila, may dumating pa sa ibang grupo. Patayin, sabi ni Gu Bei, paano nagkaroon ng napakaraming tao rito? Halos lahat ng tao natin ay narito na. Wika ni Xingyon, inaatake nila tayo, sila ang mga tao ni Liu Feng. Saad ni Lu Piao, ano? Bakit sila sumasali sa ating mga kaaway? Wala tayong ginawang masama para pukawin sila. Napakarami. Wika ni Xingyon, si Liu Feng ay hindi kailanman naruroon sa mga laban, kuripot siya sa kanyang paglilinang. Iyon ang dahilan kung bakit walang sumusunod sa kanya na malalakas na tao. Sigaw na wika ni Xingyon, kahit gaano karaming tao ang naroon. Huwag silang papalapit kay Niali. Ipagtanggol ang Deity Lake. Patuloy ang kaganapan at pagsabog sa paligid. Sabi ng tauhan ng baliw, damit. Kinuha ng kanilang minion army ang ating malalakas na tao sa pamamagitan ng suicide bombing. At ang mas malalakas na tao na may mga demon spirits at treasures ay nagbabantay sa Deity Lake. Mahirap silang atakihin. Sabi ng baliw, kung magpapatuloy ito, mawawala sila sa huli. Pero bakit ginagawa ni Gu Bei at Li Xingyon na magtagal ang labanang ito? Tiyak na hindi magiging maganda ito para sa atin. Inabot na ng ating bida ang divine na ugat. Saad ng baliw, ano ba ang ginagawa ng batang iyon sa mga inscriptions na iyon? Pigilan siya ngayon. Pagsang-ayon ng mga tauhan nito sabay ang pag-atake ng mga ito. Papalapit na ang mga fireball sa ating bida. Sigaw ng mga tauhan ni Xingyon, protektahan si Niali.
Tumama na ang mga fireball. Ngunit nasalo ito ng grupo ng ating bida. May ilang nakalusot na pag-atake. On. 3 Dragon Wisps ang nakalusot. Papalapit na ito sa ating bida. Tumama na ito kung saan siya naruroon. Nakangiti lang ang bida habang nailagay mo sa painting ang divine na ugat. Wika ng bida, Kuya Xingyun, Gubei, mag-utos ng pag-urong. Iligtas natin ang ating lakas. Nakangiting pagsang-ayon ni Gubei. Saad ni Gubei, pumunta kayo at sabihin kay Gu Heng na umiyak sa isang sulok. Lahat, umatras. Tigilan na ang paglalaro sa kanila. Utos ni Xingyun, sumunod kayo sa akin at sumugod. Sabi ng baliw, paano kayo basta-basta umatras? Buwisit kayo habang papahabol sa grupo ng bida. Nang may mapansin siya, dahan-daang bumubuho ang lawa. Nang lalamig na sinabi na, ang aking huling deity lake. Sabay sigaw nito ng malakas. Ano ba ang ginawa ni Niali? Wow! Sa isip ng baliw, kung gusto ko ng bagong deity lake, kailangan kong agawin ito mula sa ibang paksayon. Pero hindi na ako makakahanap ng mas maganda kaysa sa Heion, Guyu, at Lightning Deities Lakes. Papatayin kita. Ubusin silang lahat. Tinamaan ang ating bida ng isang fireball. Sigaw na pag-aalala ni Gubei, Niali. Utos ang baliw, patayin muna ang batang iyon. At dalhin mo sa akin ang kanyang interspatial ring. May kinuha siya mula sa maruming lawa. Kailangan nating makuha ito pabalik. Tapusin. Sigaw ng bida, tumakas kayo nang wala ako. Sa isip niya, inilalagay ko ang lahat sa aking Myriad Miles Rivers and Mountains painting. Tinamaan ang ating bida ng mga pag-atake. Sabi ng mga tauhan ng baliw, tapusin si Niali. Habang patuloy ang pag-atake sa ating bida, may napansin ang ating bida. Hindi na makakatiis ang aking mga kayamanan sa mga pag-atake ng mga Heavenly Access Realm experts. Kung masisira ang armor barrier, mamamatay ako. Kailangan kong ilagay ang grade at armor sa Myriad Miles Rivers and Mountains painting bago ito masira. Nang may papalapit pa na isang pag-atake, sabi ng mga tauhan ng baliw, nakawin ang kanyang mga kayamanan. Samampa, biglang dumating si Xiaoyu at hinatak ang ating bida. Sumama ka sa akin. Nang paghawak ni Xiaoyu sa ating bida may kakaibang nangyari. Sa isip ng bida, may mga alon sa espasyo-oras. Ang singsing ni Xiaoyu ay talagang isang kayamanan sa espasyo-oras. Biglang lumiwanag ang dalawa, sigaw ng baliw, mabilis. Huwag silang hayaang makatakas. Sabay pag-atake ng mga tauhan ito. Papalapit na ang mga pag-atake. Meron ng isang tumama sa kanila. Mag-react ang singsing. At biglang nawala ang reaksyon nito. Lumiwanag ng husto. Kasabay nito ang paglaho ng dalawa. Saad ng baliw. Tumakas sila. Sabi ni Gubei. Nakatakas sila. Saad ni Lupiao. Bigla silang nawala. Utos ni Xingyun. Lahat umatras. Habang patuloy ang pagsabog sa paligid. Sabi ng Bajiu. Buwisit, tumakas sila habang hinahabol ko si Niali. Magmadali. Huwag silang hayaang makatakas. Patayin sila. Sabay sigaw ng mga ito. Patuloy ang nangyayaring mga labanan. Hanggang sumapit na ang hapon. Hindi maipaliwanag ang mukha ng baliw. Na ito, sabi ng tauhan. Boss, kahit na hinabol namin sila ng 100 milya hindi namin sila nahuli. Saad ng baliw. Siyempre, alam ko. Ano ang resulta? Ibig kong sabihin, ang mga biktima. Sabi ng tauhan. Ang landas ng langit at ang mga demonyo ay nagkaroon ng kabuuang 5,000 biktima. Reaksyon ng baliw. Dagdag pa ng tauhan. Ang aming biktima ay higit sa 6,000 katao. Habang ang puwersa ni Liu Feng ay nagdusa ng higit sa 100 katao. Reaksyon ng baliw. Ano? Sigaw ng baliw. Nawalan kami ng 3 lawa ng Diyos, at mas marami pa kaming biktima kaysa sa kanila. Paano? Kung nagpatayan lang kami dahil sa galit, marahil hindi na mag-aalala ang mga matatanda sa pamilya tungkol dito. Gayunpaman, sa tingin ko hindi na iyon ang kaso,
dahil naglakas loob kang gumawa ng mga aksyon tulad ng pagsira sa mga lawa ng Diyos. Gubei, tingnan natin kung matatag pa rin ang iyong posisyon bilang unang tagapagmana. Bumalik tayo sa banal na sekta ng mga balahibo. Magpapa-impeach ako sa mga matatanda kay Gubei. Dapat niyang bayaran ang presyo para sa pagsira sa aking mga lawa ng Diyos. Sumapit na ang panibagong araw. Wika ni Xingyun. Bakit wala pa rin sina Nieli at Xiaoyu, Isang araw na. Naglabas si Xiaoyu ng isang misteryosong pattern ng inscription. Mukhang isang uri ng array ng espasyo-oras. Dapat silang nag-teleport sa isang ligtas na lugar. Dahil naimbak na nila ang kanilang mga kaluluwa ng kapalaran. Mamamatay lang sila ng isang beses bago sila bumalik. Walang dapat ikabahala. Saad Gubei. Sige, kalimutan na lang natin ito sa ngayon. Kailangan nating pag-usapan ang mga gantimpala at kabayaran ng mga miyembro ng Landas ng Langit at mga Liga ng Demonyo, at pati na rin ang mga kahihinatnan ng labanang ito. Patuloy na nag-usap ang tatlo. May nagmamadali na isang tauhan. Panginoon Bei, natanggap ko lang ang balita na sinusubukan ni Gu Heng na makipag-ugnayan sa mga matatanda ng angkan ng Gu upang i-impeach ka. Reaksyon ni Gubei. I-impeach ako, sabi ng tauhan. Mukhang tungkol ito sa pagkawasak ng kanilang tatlong lawan ng Diyos. Sa isip ni Gubei. Pero ang paglason sa aking kapatid ay mas malala pa kaysa doon. Ito ay mata para sa mata, ngipin para sa ngipin. Paano niya plano na laruin ang kanyang mga maliit na trick? Paano plano ni Gu Heng na makamit ang kanyang layunin? Dagdag pa ng tauhan. Nagtipon si Gu Heng ng higit sa 10 matatanda ng pamilya Gu. At naghahanda na upang pilitin ang patriarka. Gusto nilang iwanan mo ang iyong posisyon bilang unang tagapagmana, o magbayad para sa pagkawalan ng tatlong lawa ng Diyos. Nagkatinginan sina Xingyun at Lu Piao. Sabi ng tauhan, isa sa mga matatanda ay talagang sumusuporta kay Miss Gulan at palihim na sinabi ang balitang ito sa dalaga. Ang dalaga ay humingi sa akin na iparating ang mensahe sa iyo. Wika ni Gubei. Si Gu Heng ay naging unang tagapagmana. Sa makatuwid, maraming matatanda ang may magagandang relasyon kay Gu Heng. At kaya ngayon ay ginagamit niya ang kapangyarihan ng angkan upang harapin ako. Saad ni Lu Piao. Gubei, paano mo siya haharapin? Wika ni Gubei. May mga paraan ako. Utos ni Gubei. Gu Teng, imbestigahan mo kung sino-sino ang mga matatanda na nakipag-ugnayan kay Gu Heng. Agarang pagsang-ayon ng tauhan. Umalis na agad ang tauhan. Saad ni Gubei. Oras na para magtrabaho. Saan man sa labas ng mundo. Sa isang napakagandang lugar, hinahabol ni Xiaoyu ang kanyang paghinga. Wika niya, Nie, tinamaan ako ng mga dragon wisps. Mahirap pagalingin ang mga sugat na ito. Patayin mo na lang ako dito. Para mabuhay muli ako sa bulwagan ng kaluluwa. Tuldok. Saad ng bida. Kasalanan ko, dapat sana ay binilhan din kita ng ilang kayamanan. Maaaring mabigat ang iyong mga sugat, ngunit hindi imposible ang paggaling. Hanggat hindi pa nag-collapse ang iyong kaharian ng kaluluwa, kaya kong gawin ito. Wika ni Xiaoyu. Ano? Kalimutan mo na. Saad ng bida. May pagkakataon pa. Bakit ka sumusuko? Masama ang ideya na ihulog ang isang antas ng paglilinang kapag maaari pa itong mailigtas. Well, dagdag pa ng bida. Hindi ko akalain na may ganitong uri ng nakatagong pamamaraan ka. Mukhang isang sinaunang artifact na may katangian ng espasyo-oras na kahit ako ay hindi alam. Tuldok. Mukhang konektado ito sa iyong dugo at bahagi ka nito. Wika ni Xiaoyu. Dugo. Ako ay isang ulila, ampon ng ang aking ama-ama. Noong panahong iyon, ako ay isang sanggol pa na walang alam. Ang lahat ng may kaugnayan sa aking kapanganakan nawala na. Tanging ang singsing na ito ang naiwan. Ang singsing ay napakahalaga sa akin. Ito ang tanging patunay ng aking pag-iral sa mundong ito. Nakikinig lang ang ating bida. Saad ng bida.
Ang pag-iral ng isang tao ay hindi isang bagay na maaaring patunayan ng isang bagay lamang. Tuldok, narinig mo na ba ang kasabihang ito noon? Tulad ng walang laman na hangin, ang buhay ay kasing tahimik ng isang namumulaklak na bulaklak, lahat ay mabilis at mapanlinlang, hayaan ang iyong puso na maging malinaw na parang salamin. Lahat ay ipinanganak sa mundong ito na walang dala. Ang iyong pag-iral ay hindi nangangailangan ng anumang patunay. Mabuhay ng may masayang puso at pahalagahan ang mga narito. Dagdag pa ng bida, ang mga bagay tulad ng pinagmulan ay hindi gaanong mahalaga. Wika Xiaoyu, kahit na mas bata ka sa akin, parang isang pantas ka na nakakita sa mga ilusyon ng buhay. Naiintindihan ko, ang iyong mga salita, gagawa ako, magtatamasa ng katas, ng buhay. Pero, tuldok, ikiniyam niya ang kanyang kamao. Saad ni Xiaoyu, gusto ko pa ring malaman ang tungkol sa aking pinagmulan. Habang nakatingin lang ang bida. Saad ng bida, okay, kaya oras na para gamutin ka. Sagot ni Xiaoyu, hindi na kailangan. Saad ng bida, bakit? Kung hindi natin gagamutin ka ngayon, hindi na magagaling ang iyong mga sugat. Talagang makakaapekto ito sa iyong paglilinang. Tuldok, wika ni Xiaoyu, ang paggamot ay hindi sulit sa abala. Ibalik mo na lang ako sa bulwagan ng kaluluwa para mabuhay muli. Saad ng bida, maaaring seryoso ang iyong mga sugat at sumasakop sa iyong buong katawan, ngunit ang paggamot ay hindi nakakaabala. Kailangan ko lang ng 1 o 2 oras, sa pinakamarami. Mas madali ito kaysa hayaan mong bumaba ang iyong paglilinang ng isang antas. Sa isip ni Xiaoyu, masakit ang buong katawan ko. Huwag mo akong pagalingin. Hinahabol ni Xiaoyu ang kanyang paghinga. Wika nito, kalimutan mo na, walang kailangan. Sa isip ng bida, ibig ba niyang sabihin? Tuldok, saad ng bida, hindi ka ba nagtitiwala sa aking mga teknikal na panggagamot? Huwag kang mag-alala. Ginagarantiya ko na ibabalik kita sa iyong normal. Guwapong sarili sa loob ng 1 oras. Sisiga pa rin sina Huang Yin at ang ibang mga babae kapag nakita kanila. Wika ni Xiaoyu, hindi yan ang ibig kong sabihin. Biglang hinawakan ng bida sa balikat si Xiaoyu. Sabay sabing, ano ang pinag-aalinlanganan mo? Parehong lalaki tayo, walang dapat ikakahiya. Bukod pa sa katotohanan na ako ang dahilan kung bakit nagdusa ka ng mga sugat na ito. May obligasyon akong gamutin ka. Huwag kang mag-alala tungkol sa aking mga teknikal na panggagamot. Sisiguraduhin kong ang iyong paglilinang ay magtatapos na mas mataas kaysa dati. Tuldok, wiyak ni Xiaoyu, hindi, talagang walang kailangan. Sa isip ng bida, ano bang problema ng lalaking ito? Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa magamot ng ako. Dahil ba nasunog ang kanyang utak ng mga dragon wisps? Nagdusa si Xiaoyu ng napakalalaking pinsala upang iligtas ako. Paano ko siya hahayaang mamatay ng ganito kadali? Pinagtutusok ng bida ang vital point ni Xiaoyu. Sa isip ni Xiaoyu, hindi ako makagalaw. Wika niya, talagang hindi ka. Saad ng bida, tumigil ka sa pagsasalita. Naiintindihan ko. Hindi na rin makapagsalita si Xiaoyu. Saad ng bida, huwag kang mag-alala, iwanan mo ito sa akin. Si Xiaoyu ay may mga sugat lamang sa laman mula sa mga dragon wisps, ang kanyang kaharian ng kaluluwa ay hindi nasira. Hindi namatay si Xiaoyu mula sa dragon wisp ng eksperto sa kaharian ng langit, marahil dahil sa kayamanang ito, na-block nito ang ilang bahagi nito. Ini-inspect niya ang mga sugat ni Xiaoyu. Alam kong masakit ito. Magsisimula tayo sa pagtanggal ng iyong damit. Nang laki ang mga mata ni Xiaoyu. Tuldok, pinunit na ng bida ang damit ni Xiaoyu. Habang may hawak na gamot ang ating bida, inilagay niya ang gamot kung saan maraming gasgas. Gumana ang gamot na parang walang nangyari. Saad ng bida, nakita mo ba iyon? Ang aking mga kakayahan. Ipinasok ko ang aking banal na enerhiya sa iyong katawan at pinagaling ang mga sugat. Tinignan ni Xiaoyu ang susunod na gagawin ng bida. Tinapik ng bida ang balikat na nilagyan niya ng gamot.
Sabay sabing, tingnan natin, nilagyan din ng bida, ang iba't ibang parte, ng katawan ni Xiaoyu. Saad ng bida, oh, maayos ang iyong ulo. Susunod, nasa ibaba, kumalma ka, nasaktan ka na ba dati? Ang dami mong benda sa katawan. Pinunit ng bida ang damit sa likod. Pulang-pula si Xiaoyu sa kanyang reaksyon. Saad ng bida, malubhang nasugatan ang iyong likod. Panahon na para pagalingin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng pamahid. Nagsimula na ang bida, na magsagawa ng massage. Agad nawala ang mga gasgas sa likod. Saad ng bida, bro, puro buto ka at jade na balat. Kahit ako ay hindi maiwasang mainggit sa iyo. Susunod ay ang mga binti. Kumuha ulit ng gamot ang bida. Sabay inihaplos ito sa buong binti ni Xiaoyu. Nagpapalag si Xiaoyu sa ginagawa ng bida. Napabuntong hininga na lamang siya. Nagpatuloy ang bida sa kanyang ginagawa. Saad ng bida, ngayon na gumaling ka na. Tutulungan kita. Hindi pa rin makapagsalita si Xiaoyu. Isinandal ng bida si Xiaoyu. May napansin ang bida, habang namumula si Xiaoyu. Sa isip ng bida, ano ito? Isang pattern ng inscription. Ito ay bago sa akin. Sa tingin ko ito ay isang bagay na may kaugnayan sa buhay ni Xiaoyu. Misteryosong singsing, misteryosong array, mukhang may hindi kapani-paniwalang background si Xiaoyu. Habang nakapikit lang si Xiaoyu, wika ng bida, bro, parehong lalaki tayo, ano bang dapat ikakahiya? Habang nakapikit pa rin si Xiaoyu, hayaan mo akong ilagay ang gamot ng mabilis. Hindi seryoso ang iyong mga pinsala sa harap. Malapit na itong matapos. Nagpatuloy ang bida, habang nagmulat si Xiaoyu. Namumula si Xiaoyu at nagbago ang kulay ng mundo. Hahaha, biglang napatansin ng bida kay Xiaoyu. Wika ng bida, hoy, pwede ba huwag mo akong tingnan ng ganyan? Nakakasuka. Ano? Anyway, tapos na ako sa paggamot. Ngayon alagaan mo ang iyong puwet. O ikaw ay, natigilan ng bida. May napansin siya sa katawan ni Xiaoyu. Napanganga ang bida, sa pattern na nakalagay sa katawan ni Xiaoyu. Pinagmasdan niya itong mabuti, habang kulang pula pa rin si Xiaoyu. Biglang hinawak ng ating bida ang pattern. Paghawak ng bida nagulat si Xiaoyu. Habang nakahawak ang ating bida, pinakiramdaman niya itong mabuti. Biglang dahan-daang may liwanag. Napansin ito ng ating bida. Sinabi niya mysterious. Habang dahan-daang nawawalan ng malay. Nawalan na ng malay ang ating bida. Nagtaka si Xiaoyu. Biglang dumilim. Ipinakita ang kabundukan. At dumating na ang gabi. Habang nakapikit ang bida, dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Napansin niya na nasa ibang espasyo siya. Ano ang nangyari? Nasaan ito? Hinawakan ko lang ang misteryosong mga inscription sa dibdib ni Xiaoyu at nangyari ito. Ang espasyong ito ay puno ng malakas na intensyon. Ang lumikha ng misteryosong array na iyon. Wika ng boses. Ito ang espasyo sa loob ng walang laman na espiritual na hanay. Saad ng bida. Ang walang laman na espiritual na hanay. Sa isip niya, narinig ko na ito. Tanging ang taong nagel-inang ng pamamaraan ng banal na pagtuklas, sa napakataas na antas ay maaaring maglagay ng ganoong uri ng pattern ng inscription na hanay. Sa loob ng oras-espasyo na kontrolado ng emperador ng pantas, ang banal na pagtuklas ay isang bagay na hindi dapat matutunan dahil ang emperador ng pantas ay makakahanap ng mga taong nag-aral nito at susundan sila hanggang sa lupa. Gayunpaman, kahit na ang pamamaraan ng banal na pagtuklas ay hindi maaaring pagsanayan, marami pa rin ang may mataas na mithiin na nag-iingat at nagpapasa nito. Sa makatuwid, marami pa rin ang nakakaalam nito. Sa isip ng bida, sinasabi nila na ang pamamaraan ng banal na pagtuklas ay maaaring magbigay daan sa isang tao na umakyat sa langit at masira ang selyo ng oras-espasyo na inilagay ng emperador ng pantas. Gayunpaman, sa sandaling ang mga nagel-inang ng pamamaraan ng banal na pagtuklas ay umabot sa isang tiyak na antas, matutuklasan sila ng emperador ng pantas.
Pagkatapos noon, ang kamatayan ay nakalaan. Sa makatuwid, kakaunti lamang sa kasaysayan ang naging makapangyarihan. Sapat na upang maglagay ng isang walang laman. Lahat sila ay nagtataglay ng malaking lakas at nakamit ang hindi mailarawan na mga taas. Sa isang antas, lahat sila ay sapat na malakas upang labanan ang emperador ng pantas. Wika ng boses. Talaga, bago ako mamatay, inilagay ko ang walang laman na espiritual na hanay sa katawan ng aking anak na babae. Sa isip ng bida, anak na babae, dagdag pa ng boses. Gayunpaman, iyon ay ilang milyong taon na ang nakalilipas. Ang aking pakikipaglaban sa emperador ng pantas ay nagtapos sa aking pagbagsak. Upang protektahan ang aking nag-iisang anak na babae, ipinadala ko siya sa pamamagitan ng oras at espasyo gamit ang isang lihim na pamamaraan, at dumating siya sa kasalukuyan, ilang milyong taon na ang nakalilipas. Tanong ng bida, ang iyong anak na babae. Wika ng boses. Pinili ko ang panahong ito dahil nakaramdam ako ng isang makapangyarihang aura ng oras-espasyo mula rito. May isang taong nagawang linangin ang pamamaraan ng banal na pagtuklas sa aking antas. Sa isip ng bida, maaari bang ang kanyang anak na babae ay si Xiao Yu? Tuldok, kaya hindi siya kumikilos tulad ng isang babae, ngunit siya ay talagang isang babae. Hindi ba't nakumpirma ko na siya ay isang lalaki kanina? Wika ng boses. Hindi ko alam kung nasaan ang eksperto na iyon. Ngunit nakakaramdam ako ng isang makapangyarihang aura ng oras-espasyo mula sa iyo. Sa isip ng bida, ang aking katawan ay may aura ng oras-espasyo. Ang mga labi ba ito ng temporal na espiritu ng demonyo na libro? Saad ng bida. Gusto kong itanong sa nakatatanda, ano ang iyong motibo sa paglalagay ng walang laman na espiritual na hanay? Sa dibdib ng iyong anak na babae, wika ng boses, sa pamamagitan ng walang laman na espiritual na hanay na ito, ang aking asawa at ako ay naglagay ng aming buong buhay na halaga ng paglilinang sa loob ng linya ng dugo ng aming anak na babae. Habang lumilipas ang panahon, ang linya ng dugo ng aming anak na babae ay dahan-daang magigising, at siya ay magiging isang eksperto na lumalampas pa sa ating sarili. Gayunpaman, hindi pa rin siya magiging sapat na malakas upang harapin ang emperador ng pantas. Maaari lamang tayong maghintay para sa eksperto na iyon na nakarating sa tuktok ng pamamaraan ng banal na pagtuklas. Sabi ng bida, nais kong malaman. Paano ako makakatulong sa nakatatanda? Sa isip niya, sige, sabihin mo na sa akin, bakit mo ako hinayla dito? Wika ng boses, hindi ko alam ang iyong pinagmulan, ngunit nararamdaman ko iyon. Mayroon kang higit pa sa isang ordinaryong relasyon sa aking anak na babae. Tumawa ang bida, sabay sabing, well, talagang malalapit kaming magkapatid, ibig kong sabihin, mga kaibigan. Wika ng boses, dahil ikaw ay kanyang matalik na kaibigan, nais kong ipagkatiwala sa iyo ang isang bagay. Saad ng bida, nakatatanda, mangyaring magsalita, hanggat kaya kong gawin. Gagawin ko ang aking makakaya. Si Xiao Yu ay nagsakripisyo ng kanyang buhay upang iligtas ako, paano ko hindi siya matutulungan? Wika ng boses, milyon-milyong milya na ilog at mga bundok na nagpipinta. Reaksyon ng bida. Ha! Dagdag pa ng boses. Nagulat ako na nagawa mong makuha ang sinaunang banal na artifact na iyon. Hindi lamang iyon, ngunit nagawa mo ring ganap na makiisa dito. Sa isip ng bida, ang ama ni Xiao Yu ay nakakaramdam ng milyon-milyong milya na ilog at mga bundok na nagpipinta na maingat kung itinago sa aking kaluluwang kaharian. Wika ng boses. Sa sandaling mailabas ang linya ng dugo ng aking anak na babae, makakamit niya ang lahat ng paglilinang na taglay ng aking asawa at ako bago kami mamatay. Gayunpaman, ang aura ng pamamaraan ng banal na pagtuklas, ay tatagas mula sa kanyang katawan at mararamdaman siya ng emperador ng pantas. Dagdag pa ng boses. Mayroon akong hiling sa iyo, mangyaring ipadala siya sa iyong milyon-milyong milya na ilog at mga bundok na nagpipinta bago magising ang kanyang linya ng dugo.
para makatakas siya sa kapahamakan. Sagot ng bida, walang problema, nakangiting saad ng bida. Kailan Magi gising ang kanyang dugo? Wika ng boses. Mangyayari yun kapag ang kanyang paglilinang ay umabot sa kaharian ng ninuno ng Marshall, o siya ay magiging asawa ng isang lalaki. Reaksyon ng bida. Saad ng bida. Ang pag-abot sa kaharian ng ninuno ng Marshall. Hindi yun magiging problema. Tuldok. Wika ng boses. Ang milyon-milyong milya na ilog at mga bundok na nagpipinta ay isang kamangha-manghang kayamanan na naglalaman ng isang hiwalay na dimensyon. Noong panahong iyon, hindi mabilang ang mga digmaan at labanan para sa kayamanang ito. Minsan, dalawang eksperto sa tuktok ang nag-risk ng kanilang buhay upang itago ito mula sa emperador ng pantas. Gayunpaman, sa huli ay namatay sila sa kanyang mga kamay. Sa isip ng bida, hindi papansinin ng emperador ng pantas ang anumang bagay na maaaring magbanta sa kanya. At tila ang milyon-milyong milya na ilog at mga bundok na nagpipinta ay isa sa mga kayamanan na nais alisin ng emperador ng pantas. Wika ng boses. Ang milyon-milyong milya na ilog at mga bundok na nagpipinta ay narito lamang dahil hindi mabilang na mga makapangyarihang tao ang nagsakripisyo ng kanilang buhay upang protektahan ito. Kahit hanggang ngayon, ang pinakamagawa natin ay pigilan siya. Tuldok. Nagtipon kami ng maraming eksperto sa lupain ng banal na ninuno, upang sugpuin ang demonyong buto ng emperador ng pantas. Dahil dito, hindi mailabas ng emperador ng pantas ang kanyang buong lakas at maaari lamang niyang gamitin ang kanyang clone upang kontrolin ang lugar na ito ng oras at espasyo. Ang clone na iyon ay nagtataglay lamang ng 1/10 ng kanyang tunay na kapangyarihan. Sa makatuwid, binibigyan tayo ng isang pagkakataon. Kung hindi, 12-dosenang mga kalapit na kaharian ay naging mga disyerto na. Sa isip ng bida, kaya pala ang emperador ng pantas ay hindi inaasahang mahina sa labanan sa aking nakaraang buhay. Kaya isang clone lang ang nakikipaglaban sa akin. Biglang naging mas matapang ang emperador ng pantas. Sa kanyang mga aksyon nang biglang mawala ang banal na dalaga ng lupain ng banal na ninuno at ang lupain ay sinalanta ng mga gininto ang apoy. Marahil ay wala pang sapat na oras ang emperador ng pantas upang mabawi ang kanyang lakas pagkatapos ng pagkawasak ng lupain ng banal na ninuno. Sa buhay na ito, paano ko malulutas ito? Tuldok. Wika ng boses. Maaaring malakas ang emperador ng pantas, ngunit hindi ka dapat masyadong pesimistiko tungkol dito. Maraming eksperto ang nakatago sa mga sulok ng iba't ibang kaharian, na patuloy na naglilinang para sa kapakanan ng pakikipaglaban sa emperador ng pantas. Ang maliit na mundo na umiiral sa loob ng kaharian ng mga guho ng dragon ay nilikha ng isang kataas-taasang eksperto bago siya mamatay. Kahit na ang emperador ng pantas ay hindi masisira ang selyo nito at makapasok. Sa makatuwid, maraming eksperto ang nagtago ng mga makapangyarihang kayamanan sa loob ng kaharian na iyon. Kung makuha mo ang mga kayamanan na ito, magiging malaking tulong ito sa iyong mga pagsisikap. Saad ng bida. Ang maliit na mundo. Wika ng boses. Ang selyo sa maliit na mundo ay napakasigla. Tanging ang mga nagmula sa maliit na mundo ang maaaring pumasok at lumabas ayon sa kanilang kagustuhan. Sa kabutihang palad, ang aking anak na babae ay nanggaling sa maliit na mundo, tiyak na matutulungan kanya. Tuldok. Sa isip ng bida, kaya pala ganoon ang maliit na mundo. Anong uri ng mga kayamanan ang nakatago doon? Ang temporal na espiritu ng demonyo na libro, ang meteorite na espada ng Diyos ng kulog, at ang palayok ng demonyo ng bangungot ay talagang kamanghamanghang mga artifact. Ang berdeng lason na perlas ay mahusay din, ngunit ito ay mas mababa kaysa sa iba pang mga kayamanan. Hindi ko alam na ang maliit na mundo ay magiging napakahalaga. Kaya pala sinusubukan ng sekta ng Diyos ng demonyo na sakupin ito ng mga demonyong hayop at linangin ang mga puwersa sa loob nito. Hindi yun isang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw. Sa susunod na pagkakataon, magbubukas ang pintuan sa maliit na mundo,
tiyak na kailangan nating makapasok. Kailangan nating makuha ang mga kayamanan na iyon bago ang sekta ng Diyos ng demonyo. Tuldok, kahit na muling isinilang ako, marami pa ring hindi nalutas na misteryo. Sino ang Emperador Kung Ming? Nasaan siya ngayon? Wika ng boses. Pagkatapos, iiwan ko ang aking anak na babae sa iyo. Saad ng bida. Nakatatanda, mangyaring magtiwala, hanggat nandito ako, walang sino man ang makakagalaw ng isang hibla ng buhok sa iyong anak na babae. Well, kung mamatay ako, hindi ko magagarantiya iyon. Wika ng boses. Kung kaya mong itago ang inyong mga sarili, itago ninyo. Kung hindi, iwanan ninyo ang inyong mga sarili sa tadhana. Ngayong naayos na ang mga bagay-bagay, maaari ka nang umalis. Tuldok. Dumilim ang paligid. Habang nakapigit ang ating bida, meron siyang pinipiga-piga sa isip ng bida. Ano itong napakalambot sa pakiramdam? Nakatanggap ng matinding sampal ating bida. Aray ko po, saad ng bida. Ang mga selyo sa kanyang mga meridian ay nawala. Xiao Yu. Nakapagbihis na agad si Xiao Yu. Average. Saad ng bida. Imahinasyon ko lang ba ito? Tuldok. Ikaw na buwizard. Saad ng bida. Hindi ko alam na babae ka pala. Kasalanan mo na nagbihis ka tulad ng isang lalaki sa buong panahong ito. Niali, ikaw. Wika ni Xiao Yu. Kalimutan mo na. Magkunwari tayong walang nangyari. Sabay tawa ng bida sabi nito. Kumusta na ang iyong sugat? Namula na naman si Xiao Yu. Sabi nito. Ayos lang ako. Tuldok. Saad ng bida. Pagkatapos ay bumalik na tayo. Huwag nating pabayaan ang ating mga kapatid na mag-alala. Sabay pagsang-ayon ni Xiao Yu, saad ng bida, hindi ko alam kung saan tayo dinala, may isang makapangyarihang aura sa lambak na ito, may naramdaman ng ating bida na kakaiba. Sigaw ng ating bida, mag-ingat ka, hinatak ng ating bida si Xiao Yu, sabay handa ng kanyang kamay, sabay tusok nito sa vital part, saad ni Xiao Yu. Paano mo magagawang ito? Mang-aakit ka. Sabay hatak ulit ng ating bida, at takip nito sa bibig ni Xiao Yu. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.